Sumainyo ang Panginoon. Ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Epifania, mas kilala natin sa tawag na tatlong hari. Sa iba, ang tawag na natin dito ay ikalawang Pasko. Kasi yung unang itinuturing natin Pasko ay pagpapahayag ng Diyos sa mga pastol ng Israel. Ngayon naman ay pagpapahayag ng Diyos sa mga hindi Israelita, mga itinuturing na pag-aano, yung kinakatawan ng tinatawag natin tatlong pantas. Bahagi yun, ito ay ipinagdiriwang natin ngayon, linggo pagkatapos ng bagong taon. So, maliban na lamang kapag ang bagong taon ay tumapat ng araw ng linggo, ito ay nilalagay natin sa January 6, yung lumang piyesta kasi na dakilang kapistahan na ito ay January 6. Kailangan ay generally, maliban lamang kapag bagong taon ay tumatak ng linggo, ililipat natin ito ng January 6 sa lumang kapistahan. Pero ninais ang sumpahan ng pagdiwang linggo pagkatapos ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Yan ang papahayag na kami na ang universality ng ating pananampalataya para sa lahat, hindi lamang para sa Hudyo. Ang nais natin pag-nilayan sa araw na ito, ang apat na puntos. Una ay mga bago ay mga tanda na alin, mga naghahanap ng katotohanan. At ninais ng Diyos ng katotohanan ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay hinahangin niya at binigyan ng pagkakataon na matagpuan ng ibang mananampalataya. Bahagi yun. At ito ay sinasalamin ng tatlong pantas. So, itong tatlong nila, naghahanap ng katotohanan, hinahanap nila yung liwanag. Hinahanap nila sa Jesus. Hinahanap nila yung hari na magliligtas sa sanlibutan. Kaya bahagi yun sa mga nakalipas na araw mula noong Pasko, yung pagninilay namin ay tungkol sa katotohanan. Alam natin na napakahalaga ang katotohanan bilang pundasyon ng lahat ng uri ng relasyon. Bahagi ko yun. Bagaman sabi na natin, hindi pa natin na nagtatagal kahit na wala yung katotohanan. Tatagal, pero pag natapos yan ay magulo, madugo. Bakit? Ay hindi pundasyon yan ay alin, yung katotohanan. At bahagi rin kung inyong makita natin yung pagninilay natin sa mga nakalipas na araw, katulad nyo ng pag-aanak ng tatlong pantas nito ng katotohanan na inihahandog ng Diyos para sa lahat natin na maging aware nilo tayo
not use truth as a weapon against each other. Huwag niyong gagamitin sandata na sirain ang buhay ng iba kapag nakita ninyo ang katotohanan. Hindi yan ang katotohanan na inilalahad ni Jesus. Ang katotohanan na inilalahad ni Jesus ay alin? Nagliligtas. Pero yun, makita ko namin. Inihandog ni Jesus ang katotohanan hindi lamang para sa mga Hudyo, ngunit ganon din naman sa lahat ng tao, sa mga hindi Hudyo. Nang tawagin namin yan, pag-aaral. At ipinakita na Jesus. Hindi ito, kung tawagin namin ni Alin, hindi ito para lamang sa ating mga nananalig. Ito'y bukas para sa lahat. Pangalawa, ano ngayon yung nakita natin reaksyon? Dalawang reaksyon. No? Una, yung reaksyon ni Herodes. Anong bahagi ng usabi na nakita niya yung katotohanan? Nagulo. No? Nagulo si Herodes. No? Nagulumihanan. At aranda. No? Bahagi yun. Nung nalaman niya na na ang Mesiyas ay dumating sa gitna nito, kaya lang gusto niya kalaganaman. Nasaan? Bakit? Gusto niyang subilin ang katotohanan. Ano yung reaksyon ng mga pantas? Kagalakan. Kagalakan. Tumang-tuwa sila. Bakit? Sa wakas, nakita nila yung kanilang hinahanap na magbibigay ng liwanag sa kanilang pagkilos sa daigdig na ito. Nakita nila yung matagal na nilang binibigay na matatuan ang tala na magbibigay ng tanglaw sa kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay. Nagalak sila. Kaya bahagi yun ang makita namin. Kaya yung tunay na katotohanan na yan, nagtutulot ng kagalakan, hindi kagulumihanan. At ano yung nakita natin yung kagalakan na ito natin na humantong sa tinatawag natin pagsampa at paghahandog ng sarili. No? So ano nakita natin? Yung tatlong mago ay naghandog ng ginto, kamanyan, ang ira. Ginto, tanda ng malahagi ng aming Panginoon Kristo. No? Kamanyan, gawa ng kanyang pagka-Diyos. Ang mira, tanda ng kanyang kamalayan na nagdudulot ng kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ang tunay na pagsamba ay maghahandog sa akin sa paghahandog. Hindi o pwede sumasamba ka na hindi ka marunong maghandog. Kaya bahagi na makita mo natin. Ano yung pwede natin ihandog? Ay di yung ating mga pagsusulikan, yung ating mga effort na ginagawa, paghahanap natin ng pagsubok, yung kung tawagin natin, pinagmamalaki natin, lumalaban tayo ng patas. Yan yung alay natin sa Diyos. Bahagi ko yun, hindi ko pwede na lumalaban na tayo ng patas, pero hindi natin inihandog sa Diyos. Kaya napakahalaga ko yung pagkakataon na kung saan ay naging bahagi ng ating liturgia, yung pagkakataon ng halayan. Ano pa, yung ating pananampalataya, na nawa ay makita natin na alin na patuloy na humubog sa atin. Yung ating presensya,
Huwag natin kalimutan na makahalaga yung presensya ng bawat isa. Tawag na natin ay present, regalo. Yung bawat presensya ng bawat isa ay isang regalo mo sa iyong sarili. Kaya nga itong tatlong ito ay naglakbay ng malayo para lamang maging naroon sa harapan ng isinilang ng Mesiyas upang magandog ng kanilang sarili. At panghuli, yung kahandaan ng pagpapanibago. Bahagi ko yun. At ito kung sinintira nyo yung pang-apat na pwede natin bigyan ng diin. Bakit? Naging pa sila ng lunas. Kapag nakita natin yung katotohanan, kapag nakita talaga natin si Jesus, ang tunay na tayo sa mapa, ay gagabayan tayo. Gagabayan tayo ng Diyos. Hindi na tayo babalik sa dami nating dinadaanan. Pati mabuti naman yung aking dinadaanan. Mabuti. Pero may mas mabuti pa dyan. Mabuti yan. Bahagi yun. Sabi mo alisin natin sa isip natin yung salita ng katulad lamang ng isang taon. Katulad lamang ng kahapon. Ang pagkatagpo kay Jesus ay magbibigay sa atin ng bagong anyo, ng bagong damdamin, ng bagong pagtingin, at ng bagong pagkilos. Pagpapaglibaguhin tayo ng ating pagkatagpo at ng ating paghahanto kay Jesus. Huwag natin kalimutan na yung indulong ng biyaya ng pagliligtas na Jesus na patuloy na nagpapahayag sa gitna natin. Kaya hayaan natin, hinihiling ko po, magtayo po tayo lahat. Samahan niyo ako sa panalangin na ito para sa dakilang kapistahan ngayon kay Jesus sa kanyang epipanya. Panginoong Jesucristo, liwanag ng sanlibutan at hari ng lahat ng bansa, sa banal na araw ng iyong epipanya, ipinahayag mo ang iyong sarili sa lahat ng mga tao sa daigdig. Tulad ng mga pantas mula sa silangan, lumalapit kami sa iyo ng may bukas na puso, naghahanap ng iyong katotohanan, at nananabig sa iyong presensya. Pagnubayan mo kami ng iyong liwanag, o Panginoon, lalo na kapag ang aming landas ay hindi malinaw. Kapag madilim ang daan, ikaw nawa ang aming bituin. Kapag kami naliligaw, ibalik mo kami sa iyo. Iniaalin namin sa iyo, hindi ginto o kamanyangan hira, kundi ang mga handog ng aming buhay, ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga pag-asa, at pag-ibig. Linisin mo ang aming mga puso mula sa kapalaluan ng tao. Turuan mo kami na sumama sa iyong lamay, kawawaang loob, at maglingkod ng may bukas palad ng puso. Kung paano ipinahayag mo ang iyong sarili sa mga pantas, ipahayag mo rin ang iyong sarili sa aming mga buhay, upang makilala ka namin sa mga lupa, sa mga nagbubusa, sa mga nakakalimutan. At matapos namin makatagpukan, naway makabalik kami sa aming araw-araw na pamumuhay, sa ibang landas, binago, pinanibago, at buspos ng liwanag. Ikaw na nabubuhay ang naghahari kasama ng Ama sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman.